mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talon-talo na tayo. Yung mga articles na nare-read ko, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, talo na tayo ng Indonesia. Bakit? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Ha? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. O, alam mo, baguhin nyo yung yung inyong pag-iisip. Hindi na tayo importation, developmental tayo sa Pilipinas. I-develop natin, nakakahiya. Alam nyo, pag nagbabasa ako ng article na talo na tayo ng lahat, nalulungkot ako eh. Kasi dati, tayo ang number 1 eh. Noong 1950s, tayo ngayon ang kulelat. Ang tatalunin na lang natin, Myanmar. Di ba nakakahiya? Baguhin natin yung mentality natin na yan. Oo. Katulad nyo, binibigyan kita ng 2 billion, ayaw mo? Para magbigay ka ng composting machine, ayaw mo? Ha? Oh. Lahat sila nanghihingi sa akin ng pera, ikaw lang binibigyan ko eh. Kasi gusto ko matanggal yung 10 billion na tawag doon, pag-import ng chemical fertilizer, nanggigigil ako doon eh. Oh. Kaya ako binibigay yan sa iyo. Tapos nagre-reklamo ka pa na stop daw muna. Ano yan? Ba't nyo ini-stop? Temporary lang yung importation natin ng chemical fertilizer. Dadating ang araw na tayo talaga ang gagawa ng sarili nating fertilizer at organic pa. Alam nyo, sa France, pinagbawal na nila chemical fertilizer. Ano na sila? Ano tawag nila doon? Yung natural farming. Kasi daw yung kinikita nila sa export ng kanilang produkto out of their chemical fertilizer, ginagamit lang nila para linisin nila yung ilog nila. Kasi na-pollute ng chemical fertilizer yung ilog nila. Bakit pa nila ipopollute ang ilog? Magpapakahirap sila magtanim tapos lahat ng kita nila doon sa tanim nila, gagamitin lang nila para tanggalin yung pollution sa ilog nila. Pinagbawal nila ang chemical fertilizer. They're doing natural farming. Tinanong ko sila nagpunta ako doon ba't kayo natural farming? Kasi ma'am, nauubos lang ang pera namin, kalilinis ng ilog namin, lahat ng kinikita namin sa aming mga export, ginagamit lang namin para linisin ang ilog namin. Kasi yung chemical fertilizer, nakaka-pollute yan ng water. Tumutuloy yan sa ilog at napopollute ang water. So bakit natin gustong-gusto yon? Ba't gustong-gusto natin yon? Samantalang we can make our own fertilizer. Napakadali. Ang dali-dali gumawa. May trabaho pa yung mga tao kasi yung gagawa ng chemical, sa amin, araw-araw, nakasakay sa bisikleta, kinokolekta yung mga kitchen and garden waste na nilalagay lang ng mga bahay sa plastic, sa kanilang, sa kanilang fence, yung kanilang gate. Tapos yung aming trabahador, hindi nga sumasakay sa sasakyan nakabisikleta lang Kinokolekta every morning. Tapos dinadala dun sa kanilang composting machine na barangay based. Alam nyo, yung aming composting machine na yan, nanalo yan, binigyan ng Austria the best sustainable practice. At pinapunta ako sa Singapore at pinag-speech ako dun sa kanilang mga bisita all over the world sa Singapore tungkol sa ating pangungulekta ng kitchen waste na kinocompose natin sa composting machine. Alam nyo, ang isang composting machine can produce 1 ton a month. So times 12, that's 12 tons a year. Times 60, that's 720,000 pesos a year nakita. Ang isang composting machine is only 800,000 pesos. So payback period is 1 year. Mahal pa nga sa inyo kasi mahal kayong bumili kaya kayo 800,000 pesos. Pag ako bumili, 500,000 lang. Di 1 year lang ang payback period. Di ba magandang negosyo yon? Di ba? Walang negosyo na ang 1 year ang payback period. Walang negosyo na ganun. Kaya mahalin nyo yan. I-promote nyo. At ako
Munti mo, makakasave tayo ng 10 billion a year. Tapos mabibigyan pa natin ng libreng fertilizer yung ating mga farmer. Tapos mabibigyan pa natin ng trabaho yung nagagawa ng compost. Oo. Kasi 2 empleyado, isang composting machine eh. Okay. So I wish to acknowledge the presence of Senator J.V. Hercito. Thank you for coming.